Ma'am, nandito na po tayo. Imporma sa akin ng taxi driver na sinakyan ko. Nagmulat ako ng mata at nakitang nasa tapat na nga kami ng bahay ni Richard Acosta, na kilala bilang successful na entrepreneur sa larangan ng industriya. Bumuntong hininga muna ako at pinalakas ang loob bago bumaba ng sasakyan. Hindi ako isang reporter, paparazzi, journalist at mas lalong hindi ako namamasukang kasambahay. Isa akong nurse at ni-hire lang naman ako para alagaan at bantayan ang lagay ng magiging pasyente ko. Nakakatawa mang isipin na ang isang Richard Acosta na tinitingala at pinupuri ng marami, kabilang na ang maraming kababaihan, ay nangangailangan na pala ngayon ng tulong. Siguro karma na rin niya yun dahil sa pagiging playboy niya. Hula ko nga ay sinumpa siya ng isang babaeng naikama niya, kaya nagkanda leche-leche ngayon ang buhay niya pati ang sex life niya. Pumasok ako sa bumukas na gate, dala ang mga gamit ko dahil pansamantala rin akong manunuluyan dito. Makakauwi lang kasi ako kapag nakalakad na ulit ng maayos ang lalaki. Naaksidente kasi si Loco at napuruhan ng mga hita, kaya ngayon mukha raw siyang baldado. Ayon sa usap-usapan. Dito nga po pala Ma'am Hera yung magiging kwarto mo. Ani ng mayordoma nang samahan niya ako sa kwartong hinanda nila para sa akin. Salamat Manang. Tugon ko at binitawan na ang mga gamit ko. Nasa opisina po si Sir Richard. Bili niya pong samahan kita papunta sa kanya pagdating mo. Tumango ako at sinundan na rin si Manang papunta sa opisina ng lalaki. Nang marating naman namin ito ay iniwan na rin ako ng matanda para makapag-usap kaming dalawa ng pasyente ko. Magandang umaga po Mr. Acosta. Ako nga po pala si Hera Aquino, yung pinadalang nurse para mangalaga sa inyo. Pakilala ko agad nang maiwan kaming dalawa. Aaminin kong sobrang nakakatuyo ng laway sa lalamunan at nakakabasa ng panty ang kakisigan at kagwapuhang taglay niya. Gwapo naman siya sa mga picture na nakita ko, pero mas magandang lalaki pala talaga siya kapag sa personal. Literal na natameme ako pagkakita sa mukha niya, pababa sa katawan niya. Ang hot niya kahit naka-wheelchair siya. Tumaas ang tingin niya sa akin. Ngumiti siya ng malapad, kaya mas lalong nadepina ang pagiging perpekto niya. Except sa diferensya ng hita niya. Kung hindi ko lang talaga alam ang mga usap-usapan tungkol sa kanya, ay iisipin kong napaka-inosente niyang tao. Yung tipong walang bahid ng makamundong pagnanasa ang nananalaytay sa kasulok-sulukan ng ugat niya. Pero hindi. I know better. Ilang babae na ang nakapagpatunay na naikama na sila ng lalaking to. Kaya dapat hindi ako magpadala sa tukso. Can I ask, single ka ba? Casual niyang tanong na nagpakunot ng noo ko. Kumabog ang dibdib ko dahil baka alukin niya ako ng kalokohan kahit ganyan pa ang lagay niya. Ho? Bingi-bingihang sambit ko at pasimpleng niyakap ang sarili gamit ang mga kamay ko. Tinatanong ko kung single ka ba. Baka biglang magselos yung boyfriend mo kapag nalamang lalaki ang aalagaan mo. Bawi niya na para bang walang mali siya, kaya nakahinga ko ng maluwag at unti-unting niluwagan ng pagkakayakap sa sarili. Medyo napahiya ako pero kasalanan din naman kasi niya. Nakapag-isip tuloy ako ng hindi maganda. Biruin mo. Itatanong niya yun sa akin sa unang pasok ko ng trabaho. Sinong hindi mag-iisip ng kung ano dun? Wala ho akong boyfriend. At kung meron man, trabaho naman po ang pinunta ko rito. Hindi paglalandi. Profesional po akong tao at walang mali siya kahit makita ko man niyang tinatago mo. Matapang kong tugon, ngunit hindi masambit-sambit ang bagay na kahit walang paa ay tumatayong mag-isa. Tinitigan ko yun. At pagkuway iniwas ang tingin bago tumikhim. At saka, nakakita naman na ako ng iba't ibang size at kulay ng ganyan dahil sa trabaho ko. Kaya wala po kayong dapat ipag-alala. Confident at practical kong dagdag. Bahagya siyang natawa sa sinabi ko at nilapitan ako gamit ang electric wheelchair. Mukhang natutuwa yata sa akin ang lalaki sa pagiging straightforward ko. I'm glad na ikaw ang tumanggap ng trabaho. Nakangising tugon niya. Hindi ko alam kung ako lang ba o talagang may mali siya ang bawat tingin at may ibig sabihin ng mga sinasabi niya.
Ayaw ko namang mag-assume lalo na't hindi naman ako ganun kagandahan. Kumbaga, average beauty lang ako. At ang maipagmamalaki ko lang ay ang aking katawan. Dahil na rin siguro sa healthy diet at pag-e-exercise ko. Nangangailangan kasi ako ng pera eh. Baka kung iba ang pinadala rito, bigla ka nalang halayin dyan. Pambabara ko pa at inirapan siya. I believe na sabi naman na sa'yo ang mga gagawin mo, hindi ba? Tanong sa akin ng lalaki. Yes sir. Tuwing Monday and Friday, sasamahan kita sa therapist mo. And then, sa mga natirang days naman, tutulungan kitang mag-exercise at maglakad-lakad, papakainin, papaliguan at bibihisan. Sagot ko naman, that's right. Pwede ka na ngayong magsimula. Titig na sabi niya. Magsimula po saan? Pinanlitan ko siya ng mga mata at sinubukang basahin ang isip niya. Hindi ko gusto ang munting ngisi sa labi niya na para bang may hindi ito magandang pinaplano. Iniinit na ako. Paliguan mo na ako and then pagkatapos, sabay na tayong kumain ng tanghalian. Utos ng lalaki sa akin. Napalunok ako at nawala ang angas na kanina lang ay meron ako. Didn't I say na profesional akong tao kani-kanina lang? Pero bakit ngayon ay parang gusto kong umatras? Na para bang hindi pa ako handang makita ang kung ano mang tinatago niya. Sinimulan niyang tanggalin ang damit niya, kaya bumungad sa akin ang matipuno at malamodel niyang katawan na siyang ikinaiwas ko ng tingin. Teka, sandali naman, saan ka ba maliligo? Utal-utal kong tanong, pinagpapawisan na agad ako sa sitwasyon. Wala pa man ding nangyayaring interaksyon sa katawan namin, ay heto na ako at naluloka na sa kaganapan. Paano na lang kapag nagdikit na ang katawan namin? Na mangyayari naman talaga dahil bubuhatin ko siya patayo. Baka mahimatay na ako. Sa banyo. Tugon niyang parang yun ang pinaka-obvious na sagot. I mean, sa bathtub ba o sa shower? Tanong ko ulit. Nakikita mo ba ang kalagayan ko, Hera? Paano ako makakatayo kung sa shower ako maliligo? Napasampal na lang ako sa sariling noo. Oo nga naman. Bakit hindi ko naisip yun? Masyado yata akong napaparanoid sa unang pasok pa lang sa trabaho. Nanlaki muli ang mata ko nang sinubukan na rin niyang tanggalin ngayon ng shorts niya. Sumunod na lang po siguro kayo sa akin sa banyo. Sisimulan ko na pong punuin ng tubig yung bathtub. Nagmamadali kong wika at naglakad ng mabilis papunta sa banyo. Pagpasok doon ay sumandal agad ako sa nakasarang pintuan habang hawak ang dibdib kong mabilis ang kabog. Mainit din ang magkabila kong pisngi dahil nahihinuha ko na ang mga mangyayari. Hera, tapos na ba? Kumatok sa pintuan si Richard. Kaya nagmadali akong buksan ang faucet ng bathtub para padaluyin ng tubig. Binuksan ko rin ang bathroom cabinet para maghanap doon ng mga sabon na kakailanganin ko. Pumasok ka na sir, malapit nang mapuno to. Sigaw ko at inabala ang sarili sa pagpapabango at pagpapabula ng tubig sa bathtub. Narinig ko ang pagbukas ng pintuan, kaya kinalma ko ang sarili kahit nai-imagine ko na kung ano ang bubungad. Iniiwasan mo ba akong tignan? Puna niya nang mapansing tumayo ako at naghalukay ng kung anong makaiwas lang sa kanya. Ha? Hindi ah. Mariing tanggi ko at pinagpatuloy ang paghahanap sa kung ano. Bakit hindi ka makatingin sa akin? Ramdam kong nakataas ngayon ang kilay niya. Nakasunod din ang wheelchair sa likuran ko habang ako ay nag-iisip ng idadahilan ko. Let's not make this awkward. Sabi mo sa akin professional kang tao. Kaya patunayan mo. Hamon pa niya kaya huminga ako ng malalim dahil nakaisip na ng mga bagay na kukunin. Alam mo, ikaw lang ang gumagawa ng ikakailang natin pareho. Hinahanap ko yung towel mo para hindi na ako mahirapan mamaya kapag natapos kang maligo. Hinarap ko siya at inirapan. Sa lahat ng naging pasyente ko, siya lang ang nakakasagutan ko ng ganito. Kahit na fuckboy siya ay komportable naman ako sa kanya. Siguro, dahil alam kong wala siyang gagawin sa akin dahil lumpo siya. Bakit namumula ka? Mapaglarong tanong niya habang may multo ng ngisi sa labi niya. Mariin akong napalunok dahil ito na nga ba ang sinasabi ko. May epekto sa akin nang makita ko yung niluluhuran ng mga babae sa kanya.
Kaya pala usap-usapan na punong-puno raw sila dahil sa laki at haba nun. Sa totoo lang, ngayon lang talaga ako naapektuhan. Sa dami ng naging pasyente kong lalaki, hindi ko naman nilalagyan ng mali siya kapag nakikita ko yun sa kanila. Siguro ay malakas lang din talaga ang apil at karisma ng lalaking to kaya kulang na lang ay maglaway ako. Huwag mong titigan ng ganyan. Nanunuklaw to. Mapang-asar siyang tumawa. Huminga ako ng malalim at kinagat ang pang-ibabang labi bago sinabit ang towel para hindi mabasa. Saka ko siya muling hinarap para buhatin. Asa ka? Ang liit kaya? Nawalan agad ako ng interes. Pakul kong sabi at iginiya ang dalawang kamay niya na iyakap sa liig ko para mabuhat ko siya papunta sa bathtub. What did you say? You have no idea kung paano ko napapasigaw ang mga babae dahil dito. May inis sa tono ng pananalita niya. Natapakan ko yata ang pinagmamalaki niya. Pwes ako hindi. Kung sila napapaikot mo, ako malabo. Matapang kong sagot. Then, tignan natin kung hanggang saan ka. May pagbabantang wika niya nang tuluyan ko siyang maibaba sa bathtub. Hindi na ako nagsalita at sinabon na lang ang mga braso hanggang sa likod niya. Nang matapos, ay muli ko siyang inalalayang buhatin paupo mula sa wheelchair niya. Doon naman ay pinunasan ko siya gamit ang towel niya. Anong iningiti-ngiti mo dyan? Kunot noo kong tanong habang panaka-naka siyang tinitignan. Iniiwasan ko talagang punasan yung nakatayong parte ng katawan niya. Baka hindi ako makapagpigil. At bigla ko nalang dakmain. Mahirap na. Wala naman. Umiling siya. Ngayon na lang ulit kasi ako nakaramdam ng tumingin siya sa nabasa kong damit. Tingin pa lang niya ay alam ko na. Pinatunayan mo lang sa akin na manyak ka talaga. Saad ko at hinampas sa mukha niya ang tuwalya. Akmang lalakad na ako palabas para sana manguha ng isusuot niyang damit nang pigilan niya ang kamay ko. Are you up for a deal? Mas malaki ang makukuha mo kaysa sa sahod mo. Sensual niya akong tinignan. Tinitigan ko rin siya. Tinitimbang kung may kalokohan siyang iaalok. At ano naman yan? Tanong ko sa masungit, ngunit interesadong tono. Ngayon pang baon sa utang ang pamilya ko, wag lang talaga niya akong papakapitin sa patalim. 1,000,000 para sa 1 taon na parausan ko. Gumiti siya ng nakakaloko. Yan na nga ba ang sinasabi ko? Kahit pala ganyan na ang lagay niya ay hindi pa rin siya papapigil maka-score lang. Ayos ka lang? Nanguuyam kong sambit. Your choice. Kung hindi ka naman sang-ayon sa 1,000,000, gagawin kong 2,000,000. Pangungulit pa niya. Sa inis ay hindi ko na siya pinansin. Pinahupa ko na lamang muna ang nararamdaman ko dahil baka na-carried away lang si Loco. Pinalampas ko ang pinag-usapan namin sa unang araw ng pasok ko. Baka lang din clouded ang utak niya sa mga napapanood at ginagawa niya. Kaya pati ako ay dinadamay niya. Nang mga sumunod na araw ay hindi niya na binuksan ang topic na yon. Sinasabi ko na nga ba't hibang lang siya ng mga araw na yon. Sino ba naman kasing matinong pasyente ang mag-aalok sa kanyang nurse na maging parausan nito? At saka kaya pa ba niyang gumalaw kung may diferensya na ang mga hita niya? Napailing na lamang ako at nikumpos ang sarili bago binuksan ang pintuan ng kwarto ni Richard. Hawak ko ang tray ng pagkain niya nang mahuli ko siyang may kalokohang ginagawa. Nabitawan ko ang tray dahil sa gulat. Sir, ano ba yan? Hindi ka na ba makatiis kaya nagmariang palad ka na? Puna ko at nilinis agad ang mga nagkalat na pagkain sa lapag. Hindi ka ba marunong kumatok? Masungit na aniya at pinunasan ng hita niya. Sakto namang pagtayo ko ay hinagis niya sa akin ang mga tissue na ginamit niya. At ewan ko ba, imbis na mainis sa ginawa niya ay pinamulahan pa ako ng muka at mariing na palunok. Pakitapon yan, hindi ko sinabing titigan mo lang. Pagsusungit pa niya kaya bumalik ako sa katinuan at inirapan siya. Mabuti sana kung tinanggap mo yung inaalok ko. Pahabol pa niyang sambit kaya napakunot na ang noo ko. So hindi nga siya nagbibiro at seryoso siya sa offer niya. Palibhasa yung hilig mo kaya hindi ka makapagpigil. At saka kung tatanggapin ko yung offer mo,
Mapapaligaya mo pa ba ako sa ganyang lagay mo? Hindi ko napigilang sabihin. Hindi ko naman intensyon na i-judge siya. Gusto ko lang ipaintindi sa kanya ang punto ko. Sige, sabihin na nating payag ako. Pero tignan niya rin naman kasi ang sarili niya. Oo, gwapo at matipuno siya. Pero nakakawalang gana naman kung ako at ako na lang ang palaging magpapaligaya sa kanya. Hindi ba dapat parang relasyon din yan? Nagbibigayan? Huwag kang mag-alala. My therapist said na may pag-asa pa akong makalakad. Gusto kong hintayin mo ang oras na yon. At kapag pwede na, saka natin gagawin. Seryosong wika ni Richard. Hindi lang ako kinabahan ng mga sandaling yun. Bagkus ay na-excite rin ako sa mga mangyayari. Ngunit agad din ang naging pag-iling ko dahil ayoko namang kumapit sa patalim. It's still a no. Sorry, pero ayokong itaya ang dignidad ko rito. Mabilis ang tanggi ko. 50-50 ang desisyon ko, ngunit sa huli ay pinili ko pa rin tumanggi. May pangangailangan din ako bilang babae dahil matagal na rin ng huli ko. Pero hindi ko naman kayang itaya lang ng basta ang puri ko para lang maibsan ng panandali ang hinaing ng katawan ko. Dumaan ang mga araw na panay na ang pagsusungit sa akin ni Richard. Mukhang nagalit yata dahil sa pagtanggi ko. Wala pa raw kasing babae ang tumanggi sa kanya, kaya siguro ganun na lang ang reaksyon niya. Habang nagluluto ako ng pagkain namin ni Richard dahil umalis si Manang para mamalengke, ay siya namang pagtunog ng phone sa bulsa ng trouser ko. Kinuha ko yun at sinagot nang makitang si Nanay ang tumatawag. Hello, Nay? Narinig ko ang paghikbi niya sa kabilang linya, kaya pinatay ko muna ang stove at ipinokus ang sarili sa pagkausap sa kanya. Bakit? Anong nangyari? Nag-aalala kong tanong habang kumakabog ng mabilis ang dibdib ko. Yung pinagkautangan kasi ng kuya mo. Nagpunta rito sa bayat ng gulo. Sinisingil kami ng pambayad dahil lagpas na raw sa due date. Anak, wala ka pa bang pera dyan? Napahawak ako sa sentido ko at napapikit ng mariin. Wala pa akong hawak na pera dahil hindi pa naman ako sumasahod. Yan na nga ba ang sinasabi ko kay kuya eh. Sinabi nang wag masyadong nangungutang sa mga illegal money lending dahil ganyan ang mangyayari. Pero hindi siya nakinig. Paninisi ko pa habang problemadong nag-iisip ng solusyon. Magkano raw ba ang dapat bayaran? Iritable kong tanong kay Nanay. Umabot na sa higit 1 milyon ang utang dahil sa laki ng interes. Hindi naman kami makapagsumbong sa pulis dahil may mangyayari daw na hindi maganda kapag ginawa namin yun. At kapag hindi pa namin nabayaran sa susunod na araw, babalikan ulit kami. At kukunin na ang lahat ng gamit dito sa bahay. Umiiyak na paliwanag ni Nanay. Ano? Higit 1 milyon? Nay, saan ko kikitain yung ganyan kalaking halaga? Kahit 1 taon kong pagtrabahuhan yan, hindi ko kikitain yan. Mangiyak-ngiyak kong sabi. Hindi ko naman pwedeng pabayaan lang si Nanay lalo pa at matanda na rin siya. Wala ka bang kakilala dyan na pwedeng mahiraman? Kahit kalahati lang sana muna ang maibayad natin. Tanong pa ni Nanay. Gagawan ko ng paraan. Tugon ko at pinatay na ang tawag. Napalunok ako at tumingin sa ikalawang palapag ng bahay kung nasaan ang kwarto ni Richard. Huminga ako ng malalim at pinag-isipang mabuti ang gagawin. Nang malinawan ang isip ko at kumalma, ay dumiretso ako ng akyat sa itaas ng kwarto ng lalaki. Binuksan ko ang pintuan at nakitang nag-i-struggle na maglakad-lakad si Richard gamit ang walking frame niya. Richard, lumingon siya sa akin at paunti-unting lumapit hanggang sa makatapat ko na siya. Why? Masungit niyang tanong at iniwasan ako ng tingin. Kailan ko matatanggap ang pera? Dire-diretso kong sabi. What do you mean? Anong pera? Naguguluhan niyang tanong at tinitigan ako. Tinatanggap ko na ang offer mo. 2 milyon para sa 1 taon na parausan mo. Desidido kong sagot. Sa huli ay kinain ko rin ang mga sinabi ko. Pero anong magagawa ko? Buhay na ng pamilya ko ang nakataya rito. At saka hindi pa naman siya nakakalakad ng maayos sa ngayon. Makakapaghanda pa ako. At ano namang nakapagpabago ng isip mo? Nagtaas siya ng kilay, tinitimbang ang emosyon ko ngayon.
Bumuntong hininga muna ako bago nagkwento. Nabaon sa utang ang kuya ko. Kailangan namin ng malaking halaga para mabayaran lahat ng utang niya. At kung hindi sila makakapagbigay, delikado ang buhay nila. Puno ng emosyon kong sabi. Sumeryoso si Richard at nagtiimbagang. Sa loan shark ba nakautang ang kuya mo? Concern na tanong ni Richard. Parang ganun na nga, sagot ko naman. Kailan mo ba kakailanganin ng pera? Tinitigan niya ako ng mariin. Bukas na rin sana. Dahil sa mga susunod na araw ay babalikan ulit sila kuya. Tugon ko na ikinatango niya. Ipapadala ko agad sa pamilya mo ang pera. At huwag ka na ring mag-alala pa dahil bibigyan ko rin sila ng proteksyon nang sa ganon, hindi na ulit sila guluhin pa ng pinagkautangan ng kuya mo. Sobra ang naging pasasalamat ko kay Richard matapos ang pangyayaring yon. Hindi lang pala manyak si Loco, may mabuti rin itong puso. Simula yata noon ay naging pursigido at desidido na siyang gumaling para lang masimulan na niya ang pinag-usapan namin. Unti-unti ay nakitaan ko siya ng pagbabago. Nakakalakad siya ng walang tulong ng walking frame at tanging pag-aalalay na lang ang ginagawa ko dahil yun na lang naman ang kailangan niya. Ganadong-ganado ka namang maglakad-lakad. Magpahinga ka naman. Natatawang po na ako kay Richard. Siyempre, para maaga tayong makapagsimula, ayoko namang matagalan pa yung kapalit ng binayad ko sa'yo. Ngumisi siya ng nakakaloko at nagawa pa nga niyang mag-exercise sa harap ko. Basa na ng pawis ang ulo niya, pababa sa leeg at dibdib niya dahil kanina pa siya walang tigil sa paglalakad at pag-iensayo. Para mo naman akong hinuhubaran sa tingin mo. Gusto ko yan, malaswa niyang sabi at kinindatan ako. Tumigil ka nga, nangingiting pigil ko at tumayo para punasan ng pawis sa kanyang muka. Napigil ko ang hininga nang hawakan niya ang pulsuhan ko at inilapit ang katawan sa kanya. Bago pa man ako makakurap, ay ninakawan niya na ako ng halik sa labi. Sa gulat ay hindi ako nakapag-react agad, ngunit nang matauhan ay agad ko siyang hinabol para sana hampasin. Pero gayon na lamang ang pagkakalaglag ng pangako nang makitang na out of balance siya kaya siya sumadsad sa tiles. Humagalpak ako ng tawa habang hawak ang tiyan kong nananakit ngayon sa labis na tuwa. Isa lang yon sa mga masasayang araw na paniguradong ititreasure ko. Matagal na ang 1 taon na magkakasama kami dahil lang sa isang dahilan. Kahit ayokong magkaroon ng feelings sa kanya, hindi ko naiwasan. Kahit anong pigil ko sa sarili ay mas lalong yumayabong. Sa tingin ko ay pwede na. Gawin na natin, Hera. Bulong ni Richard sa likod ng aking tenga. Magkatabi na kasi kami ng higaan dahil sa kagustuhan niya, na kahit wala pang nangyayari sa amin ay gusto niya akong kayakap tuwing gabi, lalo na sa tuwing pinag-iinitan siya ng katawan. Madalas ang make-out naming dalawa sa higaan pero hanggang doon lang, kaya ngayon na ikinagulat ko talaga ang sinabi niya. Dahil nakatalikod ako sa kanya habang yakap niya ako ay hinarap ko siya. Pansin ko na yon at ramdam ko nang may kakaiba sa kanya dahil na rin siguro sa bagay na kumakalabit sa balakang ko. Hindi pa man ako nakakabuelo para magsalita nang hapitin niya agad ang katawan ko at binigyan ako ng isang nakakalasong halik. Nagmistulang musika sa pandinig ni Richard ang daing at halinghing ko na para bang hinihikayat ko pa siyang mas galingan pa. Kaya pala ganun na lang kabaliw ang mga kababaihan sa kanya. Dahil ibang klase siyang magbigay ng performance. Lumipas ang mga araw at dumaan ng mga buwan, inamin ko sa sarili kong mahal ko na talaga siya. Hindi dahil sa yaman niya at hindi lang dahil sa kalokohang ginagawa namin. Mahal ko siya dahil pinaparamdam niyang espesyal akong tao. Kung tutuusin, ngayong magaling na siya, pwede na rin siyang maghanap ng ibang babae na pwede niyang maikama bukod sa akin. Pero hindi niya ginagawa. Patuloy pa rin siyang nananatili sa tabi ko. Mahal kita, Hera. Ang mga salitang binigkas ng labi niya ay parang nagbabagang apoy na tumupok sa buo kong pagkatao. Kakatapos lang namin ngayong gabi at nabigla talaga ako ng husto sa sinabi niya. Mahal mo ko? Kailan pa?
May bahid ng tuwa at nangingiyak kong tanong. Last month, marami akong narealize bukod sa hindi ko kaya nang wala ka. Sagot ni Richard. We became a couple. Kilala na rin siya nila nanay at nagkaroon na ng usapan about sa kasal. Iyon na lang din naman ang tanging hinihintay ko. Ang mag-propose siya dahil saan pa ba naman papunta ang relasyon namin. Richard, ikaw ba yan? Kumain ka muna bago ka magbihis. Nagluto ako ng paborito mong ulam. Dahil maayos na ang lagay niya ay pumapasok na rin siya sa kumpanya, habang ako naman ay pinatigil niya sa trabaho dahil gusto niyang nadadatnan ako sa kanyang bahay tuwing umuuwi siya. Nagtaka ako nang hindi siya sumagot, ngunit narinig ko ang yapak niya papunta sa kinaroroonan ko. Humarap ako sa kanya at baka may binabalak na naman siyang kakaiba. Ngunit nadismaya agad nang makita ang hindi pamilyar na babae. Balingkinita ng katawan niya, matangkad at mukhang model, maputi at maganda. Mukha siyang masungit base na rin sa aura at sa tapang ng mukha niya. Sino ho sila? Nagtataka at nakakunot noong tanong ko. Kamag-anak kaya siya ni Richard? Gabi na pero bakit naparito pa ang babae? I'm Sandra, fiancé ni Richard. Malamig niyang pakilala. Natuyuan ako ng laway. Hindi ko alam kung ano ba ang dapat kong i-react o may karapatan ba akong mag-react dahil pinamukha niya sa akin na wala akong karapatan kay Richard. Hindi niya ba nasabi sa'yo? Poor you, I heard ikaw ang kumakalantari sa kanya. Nawala lang ako ng ilang buwan, may ahas na agad na umaaligid sa kanya. Punong-puno ng pait at pang-iinsulto niyang sabi. You're not even his type. Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa. Tell me, anong ginawa mo sa kanya para patulan ka niya? Gayuma? Natutuwa pa niyang sabi, kaya naikuyom ko ang kamay sa galit. Nakuha ka nga lang pala niya sa pera. Haven't you heard na he's a playboy? Ginamit ka lang niya dahil wala ako. Panguuyang pangwika ng babae. Nagbago na siya, mahal niya ako. Hindi ko alam kung saan ako humugot ng lakas ng loob para sumagot. Ayoko lang din naman kasing maliitin niya ako kung totoo naman talaga ang pinagsaluhan naming pagmamahal ni Richard. Mapang-insulto siyang tumawa. Sa lagay mong yan? Tingin mo talaga seseryosohin ka niya? Wala ka pa sa kalingkingan ko. Huwag kang mag-imagine. Tell me, magkano ang kailangan mo para lang umalis dito? Tanong sa akin ng babae. Gusto ko siyang hampasin ng kahit na anumang mahawakan ko dahil sa inis ko. Hanggat hindi ko naririnig ang paliwanag ni Richard, ay hindi ako aalis dito. Kung fiancé ka pala niya, bakit imbis na ikaw ang mag-alaga kay Richard noong panahon na nahihirapan siya, wala man lang ni anino mo para tulungan siya? Are you ashamed dahil ganun na ang lagay niya? Ngumisi ako nang makitang nangapa siya ng sasabihin. Ang galing mo naman. Noong baldado siya, hindi mo man lang nabisita kahit minsan. At ngayong magaling na siya, saka ka magpapakita at aasta na parang reyna. Sige, aalis ako rito. Kapag narinig ko mismo sa labi ni Richard na fiancé ka nga niya. Confident ko pang sabi. Habang naghihintay kami sa lalaki ay nanlalamig na ang ulo ko at nagpapawis na ang mga kamay sa labis na kaba. Natatakot ako na baka tama nga ang babae at ginamit lang talaga niya ako. Ngunit sa kabila ng takot ay nakuha ko pa rin makipagsabayan sa babae. Ayaw ko namang magmukhang kawawa hanggang sa huli. Sakto nandyan na siya. Tumayo ako at sasalubungin na sana si Richard nang unahan ako ni Sandra. Lumingkis agad ito sa braso ng lalaki at hinalikan ito sa pisngi. Babe, andito na ako. Nakangiting ani Sandra. Pinagkrus ko ang braso at humarap sa kanila. Habang ang reaksyon naman sa mukha ni Richard ay puno ng hindi maipintang mga emosyon. Totoo ba? Fiancé mo siya? Agaran kong tanong dahil ayoko nang magsayang pa ng oras. Kung sasabihin man niya na oo, hindi na ako magpapakamartir pa at aalis agad dito. What? Naguguluhan niyang tanong. Totoo ba ang mga sinabi niya? Turo ko pa kay Sandra. What? Wait, anong ginagawa mo rito, Sandra? May bahid ng galit na tanong ni Richard. Bumalik na ako. Hindi ka ba masaya? Nakangiting ani ng babae.
Hinilot ko ng bahagya ang ulo ko. Nauubusan na ng pasensya sa nangyayari. Ngunit nagkaroon ng pag-asa ang puso ko nang tanggalin ni Richard ang kamay ni Sandra sa kanya. Naglakad siya papunta sa akin at hinapit ako palapit sa kanya. Hindi ba nakarating sa'yo? Hera is my fiancé. At ikaw, ang lakas naman ng loob mong magpakita pa rito. Ang tagal na nating wala. Ikaw pa nga ang pumutol sa ugnayan natin at ayaw mo nang ituloy ang kasal dahil alam mong hindi na ako nakakalakad dahil sa aksidenteng ikaw rin ang may gawa. Galit na wika ni Richard. Pinagsisisihan ko na yun, Richard. I've learned my lesson kaya nga bumalik ako. Lasing ako ng panahon na yun. At hindi ko naman ginustong maaksidente tayo. Paliwanag ni Sandra. Bumalik ka kasi alam mong nakakalakad na ulit ako. Ginusto mo ring maaksidente tayo dahil sa katigasan ng ulo mo. Ilang beses kong ipinilit na ako ang mag-drive pero hindi ka nakinig. Kahit ako ay nagulat sa nalaman ko. Hindi ko alam na yun pala ang dahilan ng aksidenteng nangyari. Pero mas naloka yata ako nang sabihin ni Richard na fiancé niya ako. Umalis ka na at huwag ka nang manggugulo. Mahal ko si Hera at tanggap niya ang lahat sa akin kahit pa maghirap ako. Unlike you, umiling si Richard. Hindi na nakapagsalita pa si Sandra. Dismayado siyang umalis sa tinablan din ng hiya si Gaga. Ano yung sabi mo? Fiancé mo ko? Hindi ka pa nga nagpo-propose. Nagmamaganda kong sabi. At inipit ang ilang takas na buhok sa tenga ko. Ngayon sana ako magpro-propose kaso ito naman ang nangyari. Tumawa siya. Huwag mo kong inuuto. Baka maniwala ako niyan. Sagot ko naman. Ayaw mong maniwala? Eto ang singsing. Nilabas niya ang box ng singsing kaya sa gulat ay napatakip ako ng bibig. Magpakasal na tayo. Wika ni Richard na nagpaluha sa akin ng husto. Akala ko hindi na kami darating sa puntong to. Akala ko ay matagal pa ang hihintayin ko. Pero heto kami at nagpaplano ng mangyayari sa amin. Sa isang beach ginanap ang kasal namin. Pangalawa ay sa simbahan. Sa garbo ng kasal namin, talaga namang kinainggitan ng lahat. Months after ng kasal namin ay nagbunga na rin ang pagmamahalan namin ni Richard. Biniyayaan kami ng kambal na anak at namuhay kami ng mapayapa tulad ng ibang pamilya. Mala roller coaster man ang relasyon naming dalawa, ngunit pinipili pa rin naming manatili sa tabi ng isa't isa.